Isipin mo ito, isang umaga nagising ka, hindi ka pa tumayo sa kama. Wala pang ingay, wala pang kape, wala pang responsibilidad ng araw na darating. At sa sandaling iyon, naramdaman mo ang isang bagay na dati mong inaasahan sa bawat umaga ng iyong buhay. Isang tanda ng katawan na sabi ng mga doktor ay isa sa pinakamahalagang palatandaan ng kalusugan ng isang lalaki. Pero ngayon, wala na siya. O kung naroon man, mahina na. Parang isang radyo na dating maingay at maliwanag pero ngayon halos wala ng signal. Hindi ito biro, hindi ito simpleng pagod, at higit sa lahat hindi ito dapat ikahiya. Kasi ang katotohanan na itinatago ng maraming lalaki pagkatapos ng kanilang ikalimampung taon ng buhay, ang katotohanan ito ay isang medikal na paksa na pag-uusapan natin ngayon ng buong respeto, ng buong katapatan at ng buong agham. Ako ay nagtatrabaho sa larangan ng urolohiya at kalusugan ng lalaki sa loob ng maraming taon. At sa bawat pasyente na pumupunta sa aking opisina na may ganitong alalahanin, lagi kong naririnig ang parehong salita sa kanilang mukha, kahihiyan, pagkalito at takot. Pero sa loob ng aking konsultasyon, tinatanggal ko ang lahat ng stigma na yon. Kasi ang katawan ng lalaki ay isang sistema. At ang sistema, tulad ng anumang makinarya, ay nangangailangan ng tamang pag-aalaga, tamang pagkain at tamang galaw. Ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong partikular na punto ng pagmasahe sa kamay na natuklasan ng mga mananaliksik at mga profesional sa kalusugan na may kaugnayan sa sirkulasyon ng dugo, sa sistemang nerbiyos at sa pangkalahatang kalusugan ng reproductive system ng lalaki. Hindi ito mahika. Hindi ito alternatibong medisina na walang basehan. Ito ay nakabatay sa tradisyonal na kaalaman ng ating mga ninuno na ngayon ay sinisiyasat at pinapatunayan ng modernong agham. Bago tayo magsimula, nais ko muna kayong tanungin at sana ay sagutin ninyo ito sa comment section doon sa ibaba. Kailan ang huling beses na pinag-usapan ninyo ang kalusugan ng inyong reproductive system ng bukas at walang kahihiyan sa inyong doktor o sa inyong asawa? Iwan ninyo ang inyong sagot. Kasi ang pag-uusap na ito ay simula na ng pagbabago. Magsimula na tayo. Ang ereksyon sa umaga, yang tinatawag sa medikal na mundo bilang nocturnal penile tumescence o NPT, ay hindi lang isang simpleng reaksyon ng katawan. Ito ay isang maingat na sinusukat ng mga doktor bilang indicator ng kalusugan ng cardiovascular system, ng nervous system, at ng hormonal balance ng isang lalaki. Oo, narinig mo yon ng tama. Ang tigyawat sa umaga, ang tinatawag ng mga lalaki sa iba't ibang paraan na may ngiti, ay talagang isang medikal na palatandaan. Ayon sa mga pag-aaral na nailathala sa Journal of Sexual Medicine, ang mga lalaki na regular na nakakaranas ng NPT ay may mas mababang panganib ng cardiovascular disease, mas malusog na sistema ng endocrine at mas aktibong output ng testosterone. Ang kawalan ng regular na NPT pagkatapos ng 50 taong gulang ay madalas na isang babala, hindi isang katapusan, kundi isang signal mula sa katawan na may bagay na nangangailangan ng pansin. Ngayon, bakit nangyayari ang NPT? Para maunawaan ito, kailangan nating pag-usapan ang physiology ng ereksyon mismo. Ang ereksyon ay isang hemodynamic event, isang pangyayari na may kaugnayan sa daloy ng dugo. Kapag ang katawan ay nasa REM sleep o rapid eye movement sleep, ang sympathetic nervous system ay nagre-relax. Ang parasympathetic nervous system ang nag-aakda. At sa ilalim ng kontrol ng parasympathetic system, ang mga daluyan ng dugo sa loob ng penile tissue, lalo na ang corpus cavernosum, ay nagbubukas at pumupuno ng dugo. Ang prosesong ito ay nangyayari ng 3 hanggang 5 beses sa isang gabi ng normal na tulog. At sa umaga, kung ang huli mong REM cycle ay nagtatapos habang nagigising ka, nakita mo ang resulta ng prosesong iyon. Ngunit pagkatapos ng 50 taong gulang, maraming bagay ang nagbabago. Ang produksyon ng testosterone ay nagsisimulang bumaba sa rate na 1 hanggang 2% bawat taon mula sa edad na 30. Sa 50 taong gulang, ang isang lalaki ay maaaring may testosterone level na 30 hanggang 40% na mas mababa kaysa noong siya ay 20 taon. Hindi ito agad na napapansin. Pero dahan-dahan, nararamdaman niya ito. Sa kanyang enerhiya, sa kanyang mood, sa kanyang muscular strength, at sa kanyang sexual health. Bukod pa rito, ang cardiovascular health ay nagbabago rin. Ang mga arterya ay nagiging mas matigas, isang proseso na tinatawag na arteriosclerosis. Ang mga maliliit na daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo sa penile tissue ay isa sa mga pinakaunang apektadong bahagi ng katawan sa anumang cardiovascular problem. Kaya naman, maraming urologists ang nagsasabing ang erectile dysfunction ay madalas na isang early warning sign ng heart disease. Ito ay lumilitaw 2 hanggang 3 taon bago ang mga sintomas ng puso.
Ito ang dahilan kung bakit ito ay dapat pag-usapan ng may seryosidad at may agham, hindi ng may kahihiyan. Ngayon, pag-usapan natin ang kamay. Bakit kamay? Ano ang koneksyon ng kamay sa kalusugan ng reproductive system ng lalaki? Ang sagot ay naroroon sa isang agham na tinatawag na reflexology at higit pa rito sa neurological mapping ng ating katawan. Ang ating mga kamay ay isa sa mga bahagi ng katawan na may pinakamataas na konsentrasyon ng nerve endings. Sa isang kamay lamang, mayroon halos 30,000 nerve endings. Ito ang dahilan kung bakit ang ating mga kamay ay napakasensitibo at napakagaling na instrumento ng pakiramdam. Pero higit sa sensitivity, ang kamay ay konektado sa ating central nervous system sa pamamagitan ng tatlong pangunahing nerbyo, ang median nerve, ang ulnar nerve at ang radial nerve. Ang tatlong nerbyong ito ay nagmumula sa brachial plexus, na isang network ng mga nerbiyos malapit sa balikat at ito ay nagkakonekta sa spinal cord at sa utak. Ngayon, narito ang mas kawili-wiling bahagi. Ayon sa mga pag-aaral sa Traditional Chinese Medicine o TCM at sa mga kasalukuyang pag-aaral na gumagamit ng functional MRI imaging, may mga punto sa kamay na kapag pinindot o pinagmasahe ay nagsisend ng signal sa nervous system na may nagpapalakas ng daloy ng dugo sa iba't ibang organo ng katawan kasama na ang reproductive organs. Hindi ito kahiwagan. Ito ay neurostimulation. Kapag pinindot ang isang specific na punto sa kamay, ang signal ay nagbibiyahe sa pamamagitan ng peripheral nervous system papunta sa spinal cord at mula doon papunta sa utak at sa iba't ibang organo. Ang prosesong ito ay nagpapalabas ng mga neurotransmitters at vasoactive substances, mga kemikal na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagpapalakas ng sirkulasyon. Sa traditional Chinese medicine, ang konseptong ito ay tinatawag na qi o enerhiya na dumadaan sa mga meridian o channel ng katawan. Sa modernong agham, ito ay iniuuri bilang neuroreflexive stimulation. Kahit magkaiba ang terminolohiya, ang epekto ay pinapatunayan ng parehong sistema. Kaya ngayon, tuklasin natin ang tatlong partikular na punto ng pagmasahe sa kamay na may kaugnayan sa kalusugan ng reproductive system ng lalaki, sa sirkulasyon ng dugo at sa hormonal balance. Ang unang punto ay tinatawag sa traditional Chinese medicine bilang Hegu o Large Intestine 4 o LI4. Ito ay matatagpuan sa gitna ng balat sa pagitan ng hinlalaki at ng hintuturo, ang malambot, mataas na parte ng kamay kapag pinagsabay ang dalawang daliri na yon. Bakit ito mahalaga? Ang LI4 ay isa sa mga pinakakilala at pinakapag-aaralang acupoint sa buong mundo ng TCM at integrative medicine. Daan-daang pag-aaral na ang nagsuri nito gamit ang mga neuroimaging technique. Sa isang pag-aaral na nailathala sa Neuroimage Journal, nang pinindot ang LI4 ng mga kalahok, nagpakita ang functional MRI ng aktibidad sa limbic system ng utak, ang bahagi ng utak na nag-aasikaso ng emotional regulation, hormonal output at autonomic nervous system function. Ang limbic system ay nagsasangkot ng hypothalamus na siya namang nagkokontrol ng pituitary gland na siyang nagkokontrol ng produksyon ng testosterone at luteinizing hormone. Kaya kapag ang LI4 ay pinagmasahe ng maayos, ang signal chain ay ganito. Ang peripheral stimulation ay nagpe-percolate pataas sa nervous system, naabot ang limbic system, na nagpe-prompt ng hypothalamus na mag-signal sa pituitary, na nagre-result sa mas aktibong hormonal output. Paano ito gawin ng tama? Ang tamang paraan ay gamitin ang hinlalaki ng iyong kaliwang kamay upang pindutin ang punto sa iyong kanang kamay, ang LI4 na nakalarawan kanina. Gamitin ang moderate pressure, hindi masyadong malakas na masakit at hindi masyadong malambot na hindi mo mararamdaman. Ang tamang presyon ay ang uri na nagbibigay ng bahagyang discomfort. Isang uri ng malalim na presyon na ang mga acupuncturist ay tinatawag na De-Qi sensation. Circular na galaw, 2 minuto bawat kamay, 1 beses sa umaga at 1 beses bago matulog. Ito ang rekomendasyong matatagpuan sa mga pag-aaral tungkol sa acupressure at men's health. Ngayon nais kong ipaalam sa inyo ang isang bagay na mahalaga. Ako bilang iyong doktor na nagbibigay ng impormasyong ito, nais kong maging malinaw na ang lahat ng ipinaliwanag ko at ipapaliwanag ko sa video na ito ay para lamang sa layuning pang-impormasyon at pang-edukasyon. Ito ay hindi kapalit ng profesional na medical na konsultasyon. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa iyong kalusugan, lagi kang kumonsulta sa iyong doktor o espesyalista. Ang mensaheng ito ay ang iyong doktor mismo ang nagsasabi. Please, huwag gamitin ang impormasyong ito bilang kapalit ng tamang medikal na pagtrato. Ang ikalawang punto ay tinatawag na Shenmen o Heart 7 o HT7. Ito ay matatagpuan sa panloob na gilid ng pulso. Ang maliit na depresyon o likong matatagpuan sa dulo ng linyang pulso.
malapit sa base ng iyong hintuturo kung ikukumpara sa gilid ng pulso. Ang Heart 7 o Shenmen ay literal na nangangahulugang Gate of the Spirit sa Chino. At ang pisikal na kaugnayan nito sa kalusugan ng lalaki ay narito. Ang punto na ito ay direktang konektado sa autonomic nervous system, lalo na sa parasympathetic branch nito. At ang naalala mo ba ang sinabi natin kanina? Ang parasympathetic nervous system ang responsable sa proseso ng ereksyon. Kapag ang katawan ay nasa estado ng parasympathetic dominance, ang tinatawag na rest and digest state, ang mga daluyan ng dugo ay nagbubukas, ang katawan ay nagre-relax, at ang reproductive system ay nag-aaksyon. Ang HT7 stimulation ay nagpapababa ng cortisol, yung stress hormone. Ito ay pinatunayan sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Alternative and Complementary Medicine. Ang mataas na cortisol ay isa sa mga pangunahing kaaway ng reproductive health ng lalaki. Kapag ang katawan ay nasa taas na stress, ang cortisol ay nagpapababa ng testosterone production, nagko-constrict ng mga daluyan ng dugo, at nagdudulot ng anxiety na lalong nagpapalala ng mga problema sa sexual function. Kaya ang HT7 ay espesyal dahil sa kapangyarihang ito, ang pagpapababa ng stress response at ang pagpapalakas ng parasympathetic state. Ito ay nagtatrabaho hindi lamang sa pisikal na antas kundi pati na rin sa psychological na antas. Kapag ang isang lalaki ay mas kalmado, mas walang stress, mas nakakatugon ang kanyang katawan sa natural na mga signal ng reproductive health. Ang paraan ng paggamit nito, gamitin ang iyong hinlalaki upang pindutin ang HT7 ng kabilang kamay. Ang presyon ay dapat mahinahon, steady, tulad ng isang mabagal na ritmo. 1 minuto sa bawat kamay, 3 beses sa isang araw. Ang pinakamagandang oras ay sa umaga bago magsimula ang araw, sa tanghali bago kumain, at sa gabi bago matulog. Ang regularity ay mas mahalaga kaysa sa intensity. Ngayon nais ko kayong marinig ang isang bagay na hindi ko madalas marinig mula sa mga pasyenteng lalaki. Ngunit naiisip ko na dapat ko itong sabihin dahil ang katotohanang ito ay kasing halaga ng anumang medikal na impormasyon na ibabahagi ko. Sa loob ng aking mga taon bilang urologist, napanood ko ang daan-daang lalaki na pumasok sa aking opisina na may reklamo tungkol sa kanilang sexual function pagkatapos ng 50 taong gulang. At sa halos lahat ng kaso, ang ugat ng problema ay hindi lang pisikal. May bahagi nito na emosyonal, may bahagi nito na relasyon, may bahagi nito na tungkol sa pagkawala ng koneksyon sa sariling katawan. Ang katawan ng lalaki ay hindi isang makinarya na walang kaluluwa. Ito ay isang sistemang sensitibo sa stress, sa pagkawala ng pag-ibig, sa kalungkutan, sa takot at sa kahihiyan. At kapag ang isang lalaki ay nagsimulang huwag magtiwala sa kanyang sariling katawan, kapag nagsimula siyang matakot sa kanyang sariling bedroom, kapag nagsimulang umiwas sa intimacy dahil sa takot na mabigo, sa sandaling iyon, ang psychological barrier ay nagiging mas malaki kaysa sa pisikal na problema. Kaya ang mga acupressure point na ito ay hindi lang tungkol sa pisikal na stimulasyon. Sila ay isang paraan ng pagbabalik sa sariling katawan, ng pagtatayo muli ng tiwala sa sariling sistema, ng pagbibigay sa iyong sarili ng oras at atensyon na matagal mo nang kinikimkim sa iba, sa trabaho, sa pamilya, sa lahat maliban sa iyong sariling kalusugan. Ito ang aking personal na opinyon bilang isang doktor na nagmamahal sa kanyang mga pasyente. Ang pag-aalaga sa iyong sariling katawan ay isang pagkilos ng dignidad. Hindi ito egoismo. Ito ay pangunahin. Ang ikatlong punto ay tinatawag na laugong o pericardium 8 o PC8. Ito ay matatagpuan sa gitna ng palad, literal na sa sentro ng iyong kamay kapag iniyuko mo ang iyong mga daliri at tinutukoy ng dulo ng iyong gitnang daliri ang punto nito sa palad. Ang PC8 or laugong ay tinatawag na palace of labor at sa TCM ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang punto para sa circulation enhancement. Ang gamit nito sa modernong integrative medicine ay nakatuon sa cardiovascular stimulation, ang pagpapalakas ng daloy ng dugo sa buong katawan. Narito ang siyentipikong koneksyon. Ang pericardium meridian sa TCM ay tumutugma sa sistema ng cardiovascular sa modernong agham. At ang PC8 bilang isa sa mga sentral na punto ng meridian na ito ay may epekto sa vasodilation, ang pagbubukas ng mga daluyan ng dugo. Sa mga pag-aaral na gumagamit ng Doppler ultrasound imaging, napansin ng mga mananaliksik na ang pressure sa acupoints tulad ng PC8 ay nagre-result sa measurable na pagbabago sa peripheral blood flow. Para sa kalusugan ng lalaki, ang relevance ay malinaw. Ang ereksyon ay isang hydraulic event. Ito ay tungkol sa dugo na pumupuno sa corpus cavernosum. Kung ang cardiovascular system ay hindi optimal, kung ang mga daluyan ng dugo ay pinahihirapan ng arterial stiffness o plaques,
ang sapat na daloy ng dugo sa pineal tissue ay mahirap makamit. Ang regular na stimulasyon ng PC8 ay isa sa mga paraan ng pagpapanatili ng peripheral blood flow at ng pagpapanatili ng elasticity ng mga maliliit na daluyan ng dugo. Paano ito gamitin? Ilagay ang kamay mo ng nakahiga palad pataas. Gamitin ang hinlalaki ng kabilang kamay upang pindutin ang gitna ng palad, ang PC8. Ang pressure ay dapat mas malakas kaysa sa HT7 ngunit hindi dapat masakit. Gumawa ng maliit na circular na galaw, tig 2 minuto bawat kamay. Ang pinakamagandang oras para sa PC8 stimulation ay sa umaga, sa loob ng unang 10 minuto pagkatapos mong magising bago ka pa man tumayo sa kama. Ito ay isang simpleng ritual na maaring maging bahagi ng iyong umaga na routine. Ngayon pag-usapan natin ang mas malalim na konteksto ng lahat ng ito. Bakit ang kamay? Bakit hindi ang ibang bahagi ng katawan? At bakit espesyal ang mga punto na ito kumpara sa random na massage lamang? Ang kasagutan ay nasa homunculus, ang cortical homunculus. Ito ay isang neurological concept na nagpapakita ng proporsyon ng utak na dedikado sa bawat bahagi ng katawan. Sa visual representation ng cortical homunculus, ang mga kamay at ang mga daliri ay kinukuha ng napakalaking bahagi ng motor at sensory cortex. Mas malaki kaysa sa katawan, mas malaki kaysa sa binti, mas malaki kaysa sa balikat. Ito ay dahil sa ang mga kamay ay gumaganap ng napaka-complex na mga galaw at nagsisend ng napakaraming sensory information sa utak. Ang resulta nito ay ang stimulasyon ng mga punto sa kamay ay may disproportionately na malaking epekto sa utak at sa nervous system kumpara sa stimulasyon ng ibang bahagi ng katawan ng parehong intensidad. Ang signal ay mas malakas, mas malinaw at mas direkta sa mga sentro ng utak na nag-aasikaso ng autonomic function, hormonal regulation at cardiovascular response. Ito ay ang neurological na basehan kung bakit ang hand acupressure ay may potensyal na epekto na lampas pa sa lokal na lugar ng stimulasyon. Ito ay isang sistematikong pakikipag-ugnayan sa nervous system sa pamamagitan ng isang bahagi ng katawan na may pinaka-direct na access sa neural processing. Ngunit ang mga acupressure point ay hindi sapat sa kanilang sarili. Nais kong maging malinaw dito. Bilang iyong doktor na nagsasalita sa inyo ngayon, ang mga pamamarang ito ay mga komplementary na diskarte. Sila ay pinaka-epektibo kapag ginamit kasabay ng mas malawak na programa ng kalusugan. Pag-usapan natin ang mga pangunahing salik na nakakaapekto sa reproductive health ng lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang. Ang una ay ang nutrisyon. Ang testosterone at ang mga hormone na may kaugnayan dito ay gawa sa cholesterol, specifically mula sa LDL cholesterol na nagde-deliver ng raw material sa mga Leydig cells sa loob ng testis para sa testosterone synthesis. Hindi ito nangangahulugang kumain ng masasamang taba. Ito ay nangangahulugang kailangan ng katawan ng sapat na healthy fats. Ang mga matatagpuan sa avocado, sa langis ng olibo, sa mga mani at sa mga isda tulad ng salmon at sardinas. Ang zinc ay isa sa pinakamahalagang mineral para sa testosterone production. Ang mga pagkain na mayaman sa zinc ay kasama ang oysters, beef, pumpkin seeds at legumes. Ang magnesium ay mahalaga rin para sa mahigit 300 enzymatic reactions sa katawan, kasama na ang mga may kaugnayan sa hormone production at muscle function. Ang mga dahon ng gulay, ang mga buto at ang mga bunga ay mayaman dito. Ang ikalawa ay ang ehersisyo. Hindi lahat ng ehersisyo ay pantay pagdating sa testosterone at reproductive health. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang resistance training o weightlifting ay may pinaka-direct na epekto sa testosterone production. Kapag ang mga malalaking kalamnan, ang mga nasa binti, sa likod, sa dibdib, ay na-stress ng exercise, ang katawan ay nagtutugon sa pamamagitan ng pagpapataas ng testosterone output. Ang HIIT o High Intensity Interval Training ay mayroon ding katulad na epekto. Ang matagal na cardio ehersisyo ng walang balance sa resistance training ay maaaring aktwal na magpababa ng testosterone sa ilang kaso. Isang katotohanan na madalas na nakakagulat sa mga lalaki na nagsimulang mag-jogging ng sobra ng walang supplemental na resistance work. Ang ikatlo ay ang tulog. Ang testosterone ay pangunahing ginagawa sa panahon ng REM sleep. Ang isang pag-aaral na nailathala sa Journal of the American Medical Association ay nagpakita na ang 5 araw lamang ng limitadong tulog, 6 na oras bawat gabi kumpara sa 8 oras, ay nagpapababa ng testosterone level ng 10 hanggang 15% sa mga malusog na kabataang lalaki. Para sa mga lalaki, pagkatapos ng 50 taong gulang, ang epekto ay mas malubha pa. Ang kalidad ng tulog ay kasing halaga ng dami. Ang sleep apnea,
Ang kondisyong kung saan ang paghinga ay paulit-ulit na natatawid sa panahon ng tulog ay isa sa mga pinakamalaking ngunit pinakahindi kilalang salik sa pagbaba ng testosterone at sa erectile dysfunction sa mga lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang. Kung ang iyong kasama ay nagsasabi sa iyo na hihilik ka ng malakas o titigil ka sa paghinga habang natutulog, kumuha ng medikal na pagtatasa para sa sleep apnea. Maaring ito ang pinakamahalagang medikal na hakbang na magagawa mo para sa iyong reproductive health. Ang pang-aapat na salik ay stress management. Ito ang isa sa mga pinaka-underestimated na aspeto ng men's reproductive health. Kapag ang katawan ay nasa estado ng chronic stress, ang adrenal glands ay nagpo-produce ng mataas na antas ng cortisol. Ang cortisol at ang testosterone ay magkasalungat sa isang biochemical na paraan. Ang cortisol ay gumagamit ng parehong hormonal precursor na kailangan ng testosterone. Sa panahon ng matinding stress, ang katawan ay pumipili ng cortisol, isang survival hormone, sa halip na testosterone. Ito ay evolutionary na makatarungan. Kapag nasa panganib, ang pagpaparami ay hindi priority. Ang kaligtasan ang priority. Ngunit ang problema ay ang modernong stress, ang mga bayarin, ang trabaho, ang relationships, ang social media ay hindi isang tigre na haharapin. Ito ay isang patuloy hindi nagtatapos na signal na nagpapanatili ng katawan sa chronic stress state. And sa ganitong estado, ang testosterone ay patuloy na inaalay sa altar ng cortisol. Kaya ang mga pamamaraan ng stress reduction, meditation, deep breathing, nature walks, malikhaing libangan, tamang social connection ay hindi lamang mga gawin ng mabuting pamumuhay. Para sa kalusugan ng lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang, ang mga ito ay medikal na intervention. Narito ang papel ng HT7, ang Shenmen, ang ikalawang punto na ating pinag-usapan. Ang regular na stimulasyon ng HT7 ay isang paraan ng active stress reduction, isang paraan ng pagsasabi sa katawan, araw-araw, ligtas tayo, maaari tayong mag-relax, maaari tayong magbalik sa normal na operasyon. Ang ikalimang salik ay ang kalusugan ng relasyon. Ito kayang pinakasensitibong paksa na pag-uusapan natin, ngunit ito ay ganun din kahalaga. Maraming lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang ay nagtatago ng kanilang mga alalahanin sa sexual health mula sa kanilang mga partner. Sila ay nagdadala ng pasanin ng kanilang takot ng mag-isa, nagtatayo ng mga pader, nag-aambisyon na lutasin ang problema ng hindi nagsasabi kahit sino. At sa kabila ng magandang intensyon, ang pagtatago ay kadalasang nagpapalubha ng problema. Ang intimacy ng relasyon, ang pisikal na koneksyon, ang emosyonal na closeness, ang ligtas na espasyo ng partnership ay may direktang neurological at hormonal na epekto. Ang physical touch sa pagitan ng mga mahal sa buhay ay nagpapalabas ng oxytocin, ang tinatawag na bonding hormone. Ang oxytocin ay nagpapababa ng cortisol, nagpapalakas ng parasympathetic state at nagpapabuti ng mood at emotional regulation. Sa madaling salita, ang malusog na intimacy ng relasyon. Hindi lamang ang sexual intimacy, kundi pati na ang simpleng pisikal na koneksyon tulad ng yakap, hawak kamay, at maalamat na touch ay nagpapalakas ng hormonal na kapaligiran na kinakailangan para sa malusog na sexual function. At ang komunikasyon? Ang bukas, mahinahon, walang paghatol na komunikasyon sa pagitan ng mga partner tungkol sa mga pagbabago sa katawan, sa mga pangangailangan, sa mga takot. Ito ay nagtatayo ng foundation ng tiwala na nagpapahintulot sa katawan na mag-relax at tumugon ng natural. Bilang isang doktor, ang aking rekomendasyon ay palagi itong kasama sa aking konsultasyon sa mga lalaking may mga alalahanin sa sexual health. Pag-usapan ninyo ito sa inyong partner. Hindi kailangang may script, hindi kailangang perpekto. Sapat na ang pagiging tapat. Pag-usapan natin ngayon ang mga karaniwang mito at maling paniniwala tungkol sa reproductive health ng lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang kasi maraming lalaki ang nagdadala ng mga maling impormasyon na lalong nagpapalubha ng kanilang sitwasyon. Ang unang mito ay, normal lang ito. So, time pa din ng pagtanda, walang magagawa. Hindi ito totoo. Habang ang ilang pagbabago sa reproductive function ay normal na bahagi ng proseso ng pagtanda, ang malubhang pagbaba ay madalas na may medikal na dahilan na maaaring tugunan. Ang erectile dysfunction pagkatapos ng 50 taong gulang ay may treatable na dahilan sa mahigit 80% ng mga kaso, mula sa cardiovascular issues hanggang sa hormonal imbalance, mula sa sleep disorders hanggang sa medication side effects. Ang pagtanggap ng walang pagsisiyasat ay nagpapahintulot ng isang medikal na kondisyon na manatiling hindi natutugunan. Ang ikalawang mito ay, ang pag-inom ng testosterone supplements mula sa tindahan ay ang solusyon. Ito ay isang mapanganib na maling paniniwala.
Ang over-the-counter na testosterone boosters na ibinebenta sa tindahan ay kadalasang hindi epektibo at minsan ay nakakapinsala. Ang pag-self-medicate ng hormones ng walang medical na gabay ay maaring magdulot ng hormonal imbalance, liver issues, at paradoxically, maaari pa itong magpababa ng natural na testosterone production ng katawan sa pamamagitan ng feedback inhibition. Ang tamang paraan ay ang medical na hormone testing at kung kinakailangan, ang formal na hormone replacement therapy sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. Ang ikatlong mito ay ang mga natural na remedyo tulad ng acupressure ay pseudoscience. Hindi rin ito ganap na totoo. Habang ang traditional Chinese medicine at ang modernong agham ay may iba't ibang framework ng pag-unawa sa katawan, ang mga epekto ng acupressure at acupuncture sa nervous system, sa blood flow, at sa stress hormones ay nailathala na sa mga peer-reviewed na medical na journal. Ang mga agham tulad ng neurostimulation, reflexology, at integrative medicine ay nagbibigay ng modernong framework para maunawaan ang mga sinaunang practice. Ang mahalaga ay ang tumpak na pag-unawa. Hindi dapat ibuhol ang acupressure bilang kapalit ng medikal na pagtrato, kundi bilang complementary na practice na nagpapalakas ng pangkalahatang kalusugan. Ang ikaapat na mito ay, ang pagharap sa ganitong problema ay kahinaan. Ito ang pinakamasamang mito sa lahat. Ang pagharap sa isang medikal na alalahanin ay isang pagkilos ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang mga lalaking naghahanap ng tulong ay ang mga lalaking nagmamahal sa kanilang sarili, sa kanilang mga partner, at sa kanilang kalusugan. Ang silence at ang pagtago ay ang tunay na kalaban. Nais ko ring pag-usapan ang papel ng mga specific na pagkain at sustansya na may pinakamatibay na katibayan sa agham pagdating sa reproductive health ng lalaki. Ang L-arginine ay isang amino acid na nagsiserve bilang precursor ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ay ang pangunahing signaling molecule na nagdudulot ng vasodilasyon sa penile tissue. Ito ang kemikal na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagpapahintulot ng pagpuno ng dugo na kinakailangan para sa ereksyon. Ang sa mga pagkain na mayaman sa L-arginine ay kasama ang watermelon, nuts, seeds at lean meats. Ang citrulline na matatagpuan sa abundance sa watermelon ay isang precursor ng L-arginine sa katawan. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang supplemental citrulline ay maaaring may epekto sa sexual function ng mga lalaki. Isang interesanteng natuklasan na humantong sa palayaw na natural Viagra para sa watermelon, bagamat ito ay isang simplification ng mas komplikadong biochemistry. Ngunit vitamin D ay mahalaga rin. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng malapit na kaugnayan sa pagitan ng vitamin D deficiency at ng mababang testosterone. Sa Pilipinas at sa mga tropical na bansa, kahit tayo ay may araw, maraming tao ang deficient sa vitamin D dahil sa pagiging sa loob ng bahay at sa paggamit ng sunscreen. Ang regular na moderadong paglalantad sa araw at kung kinakailangan, ang supplementation ay makakatulong. Ang mga antioxidants, vitamin C, vitamin E, selenium at lycopene ay nagpoprotekta sa Leydig cells ng testes mula sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing mekanismo ng age-related decline sa testosterone production. Ang mga pagkain na mayaman sa antioxidants ay kasama ang mga prutas at gulay, lalo na ang mga pulang prutas at kamatis para sa lycopene. Pag-usapan natin ngayon ang lifestyle factors na madalas na hindi pinagtutuunan ng sapat na pansin. Ang paninigarilyo ay isa sa mga pinakamasamang bagay na magagawa ng isang lalaki para sa kanyang erectile health. Ang tobacco ay nagpapasikip ng mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng maraming mekanismo. Ito ay nagpapababa ng nitric oxide production, nagpapataas ng oxidative stress, at nagpapabilis ng arteriosclerosis. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga naninigarilyo ay may 2 hanggang 3 beses na mas mataas na panganib ng erectile dysfunction kumpara sa mga hindi naninigarilyo. At ang magandang balita, ang pagtigil sa paninigarilyo ay nagpapabuti ng erectile function sa loob ng 2 hanggang 6 na buwan sa maraming kaso. Ang alkohol, sa katamtamang dami ay maaaring may minimal na epekto. Ngunit ang regular na mabigat na pag-inom ay seryosong nagpapababa ng testosterone at nagpapabilis ng liver damage na nakakaapekto sa hormonal metabolism. Ang atay ay responsable sa pagwawaksi ng labis na estrogen sa katawan. Kapag ang atay ay hindi gumagana ng maayos, ang estrogen ay nag-aakumula at ang testosterone to estrogen ratio ay nababago ng hindi ka nais-nais. Ang sedentary lifestyle, ang paulit-ulit na pag-upo ng matagal ng walang galaw,
ay may direktang epekto sa pelvic blood flow at sa pressure sa perineum, ang lugar sa pagitan ng anus at ng testes. Ang matagal na pag-upo ay nagdudulot ng presyon sa mga daluyan ng dugo at mga nerbiyos sa lugar na ito, at ang chronic na pressure ay maaaring magdulot ng circulatory issues na nakakaapekto sa sexual function. Ang regular na pagtayo, paglalakad, pelvic floor exercises, at moderate na physical activity sa buong araw, hindi lang sa loob ng isang oras na gym session, ay makakatulong sa pagpapanatili ng sapat na pelvic blood flow at nerve function. Nais ko rin nating pag-usapan ang psikolohikal na aspeto ng mas malalim kasi ito ay isang dimensyon na madalas na hindi nasasangkot sa mga talakayan tungkol sa men's reproductive health. Ang performance anxiety, yung takot na mabigo sa sexual performance, ay isa sa mga pinakakaraniwang at pinakamakapangyarihang salik sa erectile dysfunction sa mga lalaking pagkatapos ng 50 taong gulang. Narito ang isang katotohanang physiological na mahalagang maunawaan. Ang pag-alala tungkol sa sexual performance ay aktibong nag-a-activate ng sympathetic nervous system na siya namang nagre-result sa vasoconstriction, ang pagsisikip ng mga daluyan ng dugo na siyang kinabaligtaran ng kailangan para sa ereksyon. Sa madaling salita, ang pag-aalala mismo ay nagpipigil sa katawan mula sa paggawa ng kailangan nito. Ito ay isang cruel cycle. Ang isang pagkabigo ay nagdudulot ng takot, ang takot ay nagdudulot ng mas maraming pagkabigo at ang pattern ay nagpapalubha ng sarili. Ang Cognitive Behavioral Therapy o CBT ay pinakaepektibong paraan ng pagtugon sa performance anxiety na may kaugnayan sa sexual function. Ang mindfulness-based na mga pamamaraan ay nagpapakita rin ng magandang resulta. Ang pag-aaral ng pagiging presente sa kasalukuyan, ng hindi paghatol sa sarili, at ng buong katawang kamalayan ay nagpapabago ng relasyon ng lalaki sa kanyang sariling katawan. Ang mga acupressure techniques na ating pinag-usapan, lalo na ang HT7 at ang PC8, ay nagtatrabaho rin sa antas na ito. Sila ay nagbibigay ng paraan ng buong katawang koneksyon, ng atensyon sa sariling katawan, ng pagpapalakas ng parasympathetic state na kailangan para sa sexual function na maayos na maganap. Pag-aralan din natin ang papel ng social connection at ng community sa kalusugan ng lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang. Ang pananaliksik sa loneliness at sa kalusugan ay isa sa mga pinaka-alarming na areas ng kasalukuyang agham ng pampublikong kalusugan. Ang chronic loneliness, ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa kahit may mga tao sa paligid, ay may physiological na epekto na katumbas ng paninigarilyo ng 15 sigarilyo sa isang araw. Ito ay nagpapataas ng inflammation, nagpapababa ng immune function, at nagpapabago ng hormonal milieu ng katawan sa mga paraan na nakakaapekto sa reproductive health. Para sa mga lalaki, pagkatapos ng 50 taong gulang, ang social isolation ay isang tunay na panganib. Ang mga lalaki sa kulturang ating kinabibilangan, ang Filipino culture, ay madalas na hindi hinihikayat na magpahayag ng kanilang mga emosyon o humingi ng tulong. Ang makultural na mensahe na maging malakas, ang pagtatago ng kahinaan, ang pag-aatubili na pag-usapan ang mga personal na alalahanin, lahat ng ito ay nagdudulot ng isolasyon na may tunay na medikal na epekto. Ang paghahanap ng mga komunidad, mga grupo ng kalalakihan, mga support network, mga kaibigan na maaaring pag-usapan ang mga tunay na bagay, ay isang bahagi ng isang malusog na buhay na madalas na hindi binabanggit sa mga talakayan tungkol sa men's health. Bilang iyong doktor na nagbibigay ng impormasyong ito sa inyo ngayon, nais ko rin na sabihin ang isang bagay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa inyong healthcare provider. Maraming lalaki ang umaatras sa ideya ng pakikipag-usap sa kanilang doktor tungkol sa sexual health. Ito ay isang nakakaintindi na reaksyon, ngunit ito ay isang reaksyon na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagdurusa at pagkawala ng kalidad ng buhay. Ang mga doktor, lalo na ang mga urologists at mga general practitioners na bihasa sa men's health, ay nakikita ang mga ganitong alalahanin araw-araw. Para sa amin, ito ay isang medikal na paksa tulad ng anumang iba pang medikal na paksa. Walang paghatol, walang kahihiyan, walang kaibahan sa iba pang konsultasyon. Ang isang simpleng physical examination, isang blood test para sa testosterone levels, complete blood count, at lipid panel, at isang malinaw na kasaysayan ng medikal, ang mga ito ay nagbibigay sa amin ng sapat na impormasyon upang matukoy ang pinaka-epektibong plano ng pagtrato para sa bawat individual na pasyente. At ang pagtrato ay iba-iba para sa bawat isa. Para sa ilan ay lifestyle modification, para sa iba ay supplementation, para sa iba ay hormone therapy, para sa iba ay psychological support, at para sa marami ay isang kombinasyon ng lahat ng ito.
Kaya naman, ang personalized na medikal na konsultasyon ay palaging mas mahalagang kaysa sa anumang pangkalahatang impormasyon na mahahanap sa internet o sa isang video. Gamitin ang lahat ng ito bilang inspirasyon upang makipag-usap sa isang profesional, hindi bilang kapalit ng naturang pag-uusap. Ngayon bumalik tayo sa tatlong acupressure points at pag-aralan ang mas malalim na paraan ng paggamit nila bilang bahagi ng isang maayos na morning routine para sa kalusugan ng lalaki. Ang ideya ng isang morning routine ay hindi bago. Ngunit ang partikular na aplikasyon nito para sa men's reproductive health at para sa pagpapalakas ng NPT sa umaga ay isang bagay na hindi madalas na pinag-uusapan sa isang maayos at siyentipikong paraan. Narito ang isang mungkahi para sa isang 10 minutong umaga na ritual na nagsasangkot ng tatlong acupressure points. Magsimula sa pamamagitan ng natural na pagmumulat. Bago ka pa man lumabas ng kama, habang nakahiga pa rin, maglaan ng 2 minuto para sa deep breathing. Ang malalim na paghinga, lalo na ang diaphragmatic breathing, kung saan ang tiyan ay lumalabas habang humihinga at pumapasok habang inilalabas ang hangin, ay aktibong nag-a-activate ng parasympathetic nervous system. Ito ay nagtatakda ng hormonal at neurological na kapaligiran para sa lahat ng kasunod na aktibidad. Pagkatapos ng 2 minutong deep breathing, simulan ang PC8, ang laugong sa gitna ng palad. Gamitin ang 2 minuto para sa bawat kamay, sa circular na galaw na nagbibigay ng moderate pressure. Isipin ang PC8 bilang ang on switch para sa cardiovascular stimulation ng iyong umaga. Ang paraan ng pagsasabi ng iyong katawan, simulan natin ang sirkulasyon. Pagkatapos, lumipat sa LI4, ang hego sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. 2 minuto bawat kamay na ngayon ay nagsisend ng signal sa pataas para sa hormonal at nervous system response. Sa huli, gamitin ang HT7 ang Shenmen sa panloob na gilid ng pulso. Ito ang panghuling hakbang, ang stress-reducing parasympathetic reinforcing punto na nagtatakda ng tono para sa araw. Ang buong ritual ay 10 minuto. At kung gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 linggo, maraming lalaki ang naguulat ng pagpapabuti sa kanilang pangkalahatang kalusugan, sa kanilang enerhiya sa umaga at sa kanilang reproductive health. Ngunit, at ito ay mahalaga, ang 10 minutong umaga na ritual na ito ay pinaka-epektibo kapag sinasamahan ng mas malawak na programa ng kalusugan. Ang mahusay na nutrisyon, regular na ehersisyo, sapat na tulog, epektibong stress management at malusog na relasyon, lahat ng ito ay gumagana ng magkakasama. Pag-usapan din natin ang papel ng hydration. Ito ay isa sa mga simpleng bagay na madalas na hindi pinag-uusapan sa konteksto ng reproductive health, ngunit may kahalagahan ito. Ang katawan ay halos 75% na tubig. Ang dugo, na ang daloy nito ay sentro sa lahat ng ating pinag-usapan tungkol sa erectile function, ay halos 92% tubig. Ang dehydration, kahit ang mahinang dehydration na hindi nararamdaman bilang uhaw, ay nagpapababa ng blood volume, nagpapataas ng blood viscosity, at nagpapababa ng efficiency ng cardiovascular system. Para sa mga lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang, ang sensitivity ng thirst mechanism ay bumababa na rin. Ang katawan ay hindi na kasing agresibo sa pagpapadala ng signal ng uhaw. Kaya ang isang tao ay maaaring maging dehydrated ng hindi agad nararamdaman. Ang rekomendasyon ng mga doktor ay ang aktibong pag-inom ng tubig, hindi paghihintay ng uhaw bilang signal. 8 hanggang 10 baso ng tubig bawat araw na nakaspread sa buong araw ay isang magandang baseline para sa karamihan ng matatandang lalaki. Pag-usapan natin ang isang paksa na hindi madalas na bahagi ng mga talakayan tungkol sa men's health, ang papel ng mental stimulation at ng pag-aaral sa hormonal health. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga taong patuloy na natututo, na naghahanap ng bagong karanasan, na aktibong nagtatrabaho ang kanilang isip, ang mga taong ito ay may mas maayos na hormonal profile at mas magandang cardiovascular health kaysa sa mga hindi. Ang cognitive engagement ay nagpapalakas ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na gumawa ng bagong koneksyon, at ito ay nagpapalakas ng dopamine system ng utak. Ang dopamine ay isang neurotransmitter na may mahalagang papel sa motivation, sa pleasure, at sa sexual function. Ang mababang dopamine ay madalas na nagre-result sa mababang libido at sa kawalan ng interes sa sexual activity. Kaya ang pag-aaral ng bagong kasanayan, ang pagbabasa, ang paglalaro ng mga estratehiyang laro, ang pakikipag-usap sa mga kawili-wiling tao, ang paggalugad ng mga bagong lugar, ang lahat ng ito ay may bahagi sa kalusugan ng lalaki na mas malawak kaysa sa maaari mong isipin.
Ngayon, nais kong pag-usapan ang isang aspeto ng kalusugan ng lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang na madalas na nakakalimutan, ang prostate health at ang kaugnayan nito sa erectile function. Ang prostate gland ay isang maliit na glandula, halos kasing laki ng walnut na nakaposisyon sa ilalim ng bladder at nakapaligid sa urethra. Ito ay may mahalagang papel sa reproduction. Ito ay nagpuproduce ng fluid na bahagi ng semen at nakakatulong sa pagpapadala ng sperm. Pagkatapos ng 50 taong gulang, maraming lalaki ang nagsisimulang makaranas ng benign prostatic hyperplasia o BPH, ang non-cancerous na pagpapalaki ng prostate. Ito ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng madalas na paggihi, mahirap na paggihi, at nocturia o paggising sa gabi para umihi. Ngunit higit sa mga urinary symptoms, ang BPH at ang prostatitis, ang pamamaga ng prostate, ay maaaring magdulot ng erectile dysfunction at ng mga pagbabago sa sexual function. Ang mekanismo ay complex, nagkakasangkot ng hormonal, neurological at vascular na mga salik. Ang pelvic floor exercises, ang tinatawag na Kegel exercises, ay mahalaga para sa kalusugan ng prostate at para sa erectile function. Ang mga kalamnan ng pelvic floor ay nagtatrabaho kasabay ng vascular system para sa ereksyon, at ang strengthening ng mga kalamnan na ito ay pinapatunayan ng mga pag-aaral na nagpapabuti ng erectile function sa mga lalaki na may mild hanggang moderate na erectile dysfunction. Ang aking pangwakas na mensahe bilang inyong doktor ngayon, at sana ay ito ay ang mensaheng mananatili sa inyo pagkatapos ng video na ito. Ang katawan ng lalaki ay hindi tumitigil sa paggana pagkatapos ng 50 taong gulang. Hindi ito binalak ng kalikasan. Ang katawan na ito ay dinisenyo para sa maraming dekada ng malusog na paggana, ng aktibong pakikilahok sa buhay, ng pisikal na koneksyon at emosyonal na intimacy. Ang mga pagbabagong nangyayari sa katawan ng lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang ay totoong mga pagbabago na may totoong mga dahilan. Ngunit ang mga dahilan na iyon ay madalas na naaadresahan ng mas matalinong mga gawi sa araw-araw na buhay at ng mas malalim na pag-unawa sa sariling katawan. Ang tatlong acupressure points na ating pinag-usapan, ang LI4 para sa hormonal at nervous system stimulation, ang HT7 para sa stress reduction at parasympathetic activation, at ang PC8 para sa cardiovascular stimulation at improved blood flow. Ang mga ito ay simpleng mga kasangkapan. Hindi sila ang buong sagot. Sila ay bahagi ng isang mas malawak na larawan ng kalusugan na kinasasangkutan ng nutrisyon, ehersisyo, tulog, stress management, relasyon, at regular na medikal na konsultasyon. Ngunit, ang kagandahan ng mga kasangkapan na ito ay ang simplisidad nila. Sila ay palagi mong dala-dala. Hindi sila nagkakahalaga ng pera. Hindi sila nangangailangan ng espesyal na kagamitan o lugar. Kailangan mo lamang ng iyong sariling mga kamay ng 10 minuto sa umaga at ng intensyon na alagaan ang iyong sarili. At iyon ay ang intensyon na alagaan ang iyong sarili, ang pinakamahalagang hakbang. Kasi ang pagbabago ay nagsisimula sa desisyon. O ang desisyon ay nagsisimula sa kaalaman. Yan ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Ngayon, bilang inyong doktor na nagbahagi ng impormasyong ito sa inyo ngayon, nais ko kayong tanungin at sana ay sagutin ninyo ito ng buong katapatan sa inyong puso kahit hindi kayo sumagot sa comments. Ano sa palagay ninyo? Ang kalusugan ng lalaki pagkatapos ng 50 taong gulang. Ito ba ay isang paksa na dapat pag-usapan ng bukas sa ating kultura? O nararamdaman pa rin ninyo ang stigma, ang kahihiyan, ang pag-aatubili na pag-usapan ng mga ganitong bagay? Ano ang inyong karanasan? At ano ang unang hakbang na willing kayong gawin ngayon para sa inyong sariling kalusugan? Iwan ninyo ang inyong mga sagot sa comment section. Basahin ko ang bawat isa sa kanila. At kung meron kayong mga katanungan na gusto ninyong sagutin sa susunod na video, ilagay ninyo rin iyon. Kasi ang bawat katanungan ninyo ay isang oportunidad para sa mas marami pang kaalaman at mas marami pang kalusugan para sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa katapusan ng video na ito. Yan mismo ang nagpapakita ng inyong dedikasyon sa inyong sariling kalusugan. Ay iyan, ang dedikasyong iyon, ang pinakamahalagang bagay na meron kayo. Pangalagaan ninyo ang inyong sarili. Kasi ang isang malusog na kayo ay nagbibigay ng mas malusog na buhay sa lahat ng mahal ninyo sa buhay.